Masisi mo ba ako na competitive ako? Oh, nagigil ako na masain ka sa court? Oh. Sinabi ko lang, sinita ko lang yung mali nyo. Oh. Nainis lang kayo sa akin. Kasi tingin nyo na hindi ako magaling mag-basketball. Eh, ba't duwag ka? Ikaw naghamon. Oh. Yun ang tanong ko sa'yo. Nasaan ka na ngayon? Nasaan ka na ngayon? Lumabas ka ngayon. Ilabas nyo. Susumbong ka pa sa mga kapwa mong PBA player na mga laos na? Ha? Anong ginagawa nyo dyan? Nagbablog-vlog kayo. Real talk lang ha. Gusto nyo real talkan tayo. Gusto nyo real talkan. Huwag nyo akong dinadaan-daan sa mga pinagtutulungan nyo ako. Kahit magsama-sama kayo mga PBA player kayo na wala kayong mga alam, huwag nyo akong susubukan. Kahit magsama-sama kayo dyan, wala akong pakialam sa inyong lahat. Huwag nyo nilalayo yung usapan. Hindi naman basketball usapan dito eh. Di ba? Hindi naman basketball ang usapan dito eh. Ang gusto ko lang, ayusin yung basketball community. Itama yung sistema. I-improve yung sistema. Palitan kung sino yung dapat palitan. Umalis dyan yung hindi deserving. Yun lang. Yun lang. Hindi nyo mamagets yun. Ha? Nilalayo nyo yung mga usapan eh. Kayo mga PBA player kayo, huwag nyo akong pinapaandaran. Nililihis nyo yung usapan eh. Ha? Oh, magaling ka sa basketball. Oh, okay. Porte nyo yan eh. Eh sa buhay, retired ka na. Sumikat ka ba? Ikaw, Rico Grasshopper, sumikat ka ba? Hindi ka nga kilala ng mga fans ko eh. Sino ka ba? Legend ka ba? Daldal mo ng daldal dyan. Vlog-vlog ka na lang. Anong ginagawa mo sa buhay? Sige nga, after basketball, ano ka ngayon? Sino ka ngayon? Oh. Oh. Sinabi mo, di ako marunong mag-dribble. Oh, sige, di ako marunong mag-dribble. So, gamitin mo yung utak mo. Ang buhay, hindi lang basta-basta. Magandang araw po. Sa nakita po natin, merong isang social media influencer po na nagpahayag ng kanyang gigil laban sa isang tao or yung mga friends ng taong iyon. To provide the brief history bakit nangyari ito. Si Mark Pingris, isang PBA legend, isang basketball star. Hinamon niya itong si Rendon Labrador sa isang one-on-one na basketball match. So, ang nangyari, ito namang si Rendon Labrador, he took the challenge at gusto niya ding makipag one-on-one din ni Mark Pingris. Hanggang sa sila na ang nagbatuhan na sila ng angas at mga hamon nila. Pati yung kapatid ni Rendon Labrador na si Haring Bangis nakisali na rin sa matatawag nating issue na ito. So, ano po ba yung legal consequences po? Meron po bang legal consequences po sa mga binitawang salita ni Rendon Labrador? So, as we all know po, mga ilang araw na po itong trending sa Facebook. Meron sa ating in detail po, nakakita talaga ng religiously, nag-follow talaga po sa mga content nitong si Labrador. So, makikita natin na meron siyang nabitawang mga salita na medyo maaanghang, medyo sensitibo. So, yung question now is, under sa batas natin, meron ba siyang nalabag? So, ganito po. Kung atin pong i-analyze po yung mga videos ni Rendon Labrador against Mark Pingris or yung sa mga kaibigan niya, ito ay naglalaman ng isang isang statement lang, kumbaga. Gusto niya ding makipaghamon sa mga taong yun, but since PBA legends yung mga yun, syempre meron silang pinoprotektahan na reputasyon. That is why hindi kaagad nagkaroon ng match, or we don't know kung
kung magkakaroon pa ba ng match. So yung mga binitawang salita ni Rendon Labrador, wala po yung legal consequences po. Kasi wala naman siyang binitawang maaanghang na salita na pwedeng makasira sa reputasyon ni Mark Pingris or sa kanyang mga kaibigan. So, ang ginawa lang niya, nagpahayag lang din siya ng kanyang opinion na perfectly permissible po sa batas natin at sa yung freedom of expression na tinatawag. But take note po, itong freedom of expression natin, hindi po ito absolute. So, kailangan pong mag-observe tayo ng conduct po sa paghayag sa ating opinion. So, what if si Rendon Labrador ay merong legal consequences yung salita niya. So, ano po ba yung maaaring pwedeng ikaso laban kang Rendon Labrador? Since yung ginawa niya is nag-video siya ng sarili niya, then dun niya pinahayag yung mga statement nila, sabihin na lang natin na iyon ay naglalaman ng mga imputation or mga salita na pwedeng makasira sa dangal or honor ng isang tao. Si Rendon Labrador po ay pwedeng maging liable sa krimen na yung tinatawag nating grave oral defamation. So itong grave oral defamation po, ito po yung isang klase po ng libel or slander na nagagawa sa pamamagitan ng pagsasalita or sa pagbitaw ng mga statement na pwedeng makasira sa reputasyon ng isang tao or pwedeng mag-cause sa kanya ng dishonor, discredit, or malagay siya sa grabe na kahihiyan. So yun po yung tinatawag nating grave oral defamation. So ganun po ang pwedeng ikaso kang Rendon Labrador if meron siyang nabitawan ng mga salita. So bakit grave oral defamation at hindi oral defamation? Naging grave po ito kasi yung ginamit na yung ginamit na material ni Rendon Labrador ay sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya or yung tinatawag nating information technology. So under po sa batas natin na Cybercrime Prevention Act of 2012, sinasabi dun sa Section 6 po na ang anumang krimen, take note po, anumang krimen under po sa Revised Penal Code na ginamitan ng mga makabagong teknolohiya, especially yung information technology. So yung karampatang parusa nun ay magiging mas mataas kaysa sa usual na penalty. So that is why, since gumamit siya ng makabagong teknolohiya, ito ngang Facebook, yun ang nagpa-grabe sa oral defamation na yun. That is why grave oral defamation po ang kaso niya in relation to Section 6 ng Cybercrime Prevention Act. Now, baka po magtanong kayo bakit hindi libel, na narinig naman natin
marami na tayong narinig sa iba na cyber libel, yung tinatawag na cyber libel. Hindi po siya papasok sa cyber libel po kasi yung cyber libel, yun yung pag pag-release po. Yun po yung pag-release po ng mga statement na nakakasira sa dangal ng isang tao, causing him dishonor, discredit, or statement na nakadamage ng kanyang reputation. So yun lahat in writing po yun. So kailangan pag libel, kailangan sinulat mo siya. Hindi mo pinalabas sa bibig mo. So that is why hindi yun magiging libel. So tandaan po natin, ang libel po in writing yan. So kung sabihin natin na si Rendon may may na-release siya mga statement na defamatory, so magiging libel yon. So ang mangyari diyan, ang kaso diyan is libel in relation to the Cybercrime Prevention Act, or yung tinatawag natin magiging cyber libel na siya. But in this case, since oral yon, ni-record niya tapos pinublish niya sa pinublish na sa internet, magiging grave oral defamation po iyon in relation sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act natin of 2012. So, sana po meron po kayong natutunan ngayon. I hope po na etong topic na to magsisilbing guide po natin, kasi hindi po sa lahat ng panahon entitled po tayo sa ating freedom of expression sa social media man or sa personal. So tandaan nyo po na every bitaw po ng mga salita or maaanghang na mga statement po pwede po yung makasira po ng reputasyon ng isang tao. Pag nasira po yun, sigurado po pwede po kayong kasuhan ng either oral defamation or libel. So dapat ingat po tayo, dapat mag-exercise po tayo ng self-restraint. Maraming salamat po. This is Legal Tidbits.